pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ayan. Praise God. Okay. Let me read to you our passage for today. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1 hanggang 5. Ikalawang Tesalonika, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5. Ang segment title po nito ay Ipanalangin ninyo kami. Unang talata, mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat, tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masasama, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagang nagmumula kay Kristo. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. I-share ko po sa inyo ang isang topic na in continuity sa atin pong topic na binulay po last Sunday, na pinamagatan ko po na standing firm in God's truth. Yan po yung ating naging tema last Sunday. At meron po akong ginawa na acrostic word po dyan na walang iba kundi BOC, isang bureau ng gobyerno, Bureau of Custom. Okay, sino po nakakaalala sa BOC? Okay, di po ba? Ang ibig sabihin ng BOC ay believe in the truth, oversee the truth, carry on the truth. Yan po yung nais ng Diyos na gawin niya sa kanyang mga anak, mga iglesia. Responsibilidad po ng mga mananampalataya ito, paniwalaan ang katotohanan, i-oversee, pamahalaan, gwardyahan, bantayan, i-protect ang katotohanan sa isip, sa kalagitnaan, sa pulpito, sa loob at labas ng gawain o iglesia ng Panginoon, mapangalagaan ang katotohanan, and the last but not the least ay i-practice ang salita ng Diyos. I-apply ang salita ng Diyos to carry on the truth, ang katotohanan o ang salita ng Diyos. So yan po yung need natin sa panahong ito na pumasok ang bagong taon sa ating buhay. A responsibility na binigay ng Diyos sa atin, ipinaalala ng Diyos sa atin through His Word, para po, hindi lang sa taong ito, kundi sa lahat ng taon ng ating buhay, kung ilang taon tayo lalagi sa mundong ito, tayo po ay maging matatag sa pananampalataya, sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa katotohanan. Yan po yung theme na binahagi ko po last midweek service, na tayo po ay naglalayon sa bagong taon nito, sa 2024, ng katatagan in the Lord. At yun isa po magitan ng Kanyang mga salita o katotohanan. Paniniwala, pagpoprotect, at pag-a-apply ng salita ng Diyos. Hindi lamang for the whole year ng 2024, kundi sa lahat ng taon ng atin pong buhay. Yan po yung common, di ba, na prayer pagpasok ng bagong taon. Lord, sana sa taong ito, 2024, bless niyo po ako, bigyan niyo po ang ganito, magawa ko po sana to, marating ko po sana to, ma-achieve ko po sana to. Pero what God wants for you and me is not just to be responsible and blessed, hindi lamang sa 2024, kundi an all year long na kagalakan, kalakasan, pagpapala, biyaya na nagmumula sa atin pong Panginoon,
sa atin pong mga buhay. So, ang topic na i-share ko po sa inyo, as I've said, ay continuity ng atin pong topic last Sunday, standing firm in God's truth. So, yung God's truth, BOC natin, ay dadagdagan pa po natin ng isa. By way of sharing the truth of God, ito po ay isa pa na responsibilidad po ng iglesia, ng mga mananampalataya, na kagaya po natin, believer ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang G's ng 2 Thessalonians 3, 1-5 na atin pong binasa a while ago. So, ang interrogative ko po sa bawat isa sa atin today is that what do we need to do as we share God's truth? Yung katotohanan ng Diyos, salita ng Diyos, ay dapat na ibinabahagi, ipinipreach, itinuturo, ni-spread sa iba, hindi lamang po sa ating kalagitnaan. So ano bang dapat nating gawin as we share God's truth? Number 1 is to pray for the truth's rapid spread. Kasi sa verse 1, sa English, if I may read again, sabi po dyan, "Finally, brothers, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you." Yan po. Kinote ko lang po yung word na spread rapidly. Yan po yung una na dapat nating gawin. Ang ipanalangin, ang mabilisan, malawakan, na kapahayagan ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos o katotohanan ay importanteng pinapractice. At man din ay ipinagpe-pray po natin ng katotohanan at salita ng Diyos ay maipangaral ng malawakan, malaliman, ng mabilisan. Kasi ang salita ng Diyos o katotohanan ay kalakasan. Hindi lamang kaligtasan ng kaluluwa, kundi ito ay katatagan, katagumpayan, karunungan. Ang salita po ng Diyos o ang katotohanan ay buhay. Yan po ay may gagawin talaga sa buhay ng isang tao pong mababahaginan natin ang katotohanan salita ng Diyos. Hindi lamang maliligtas, kundi siya ma-enlighten, matatransform sa kalooban, magkakaroon siya ng mga bagong mindset, principles in life, mga iba't ibang pananaw, bagong decisions in life na magiging in accordance with the will of God. So ang salita ng Diyos po, active, alive, powerful, at merong nilalayong napakaganda sa buhay ng tao. Naranasan po marahil natin ang kapakinabangan ng salita ng Diyos nung mapakinggan natin, nakakilala tayo sa Panginoon, nalaman natin ang mga tama at mali, at dahil sa salita ng Diyos o katotohanan, tayo po'y lumaya. Saan? Sa kadiliman, sa maling gawain, sa kasalanan, sa bondage of sin and temptation sa ating pong mga buhay. So napaka-importante ng truth o salita ng Diyos. Lamang mga kapatid, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na atin pong tinanggap na mandate, responsibility, nais ng Diyos gawin po natin. Ang ito ay i-share, ibahagi, ituro, i-preach. Ang effectiveness lang po natin in sharing the truth to other people is that kung tayo ay naniniwala sa salita ng Panginoon o sa katotohanan. Because what we can best share is those that we believe. And most of all, the truth of God, the Word of God, that we practice. Di po ba, pagka ikaw ay may skill sa isang larangan, ang effectivity mo sa pagtuturo niyan sa iba is kung yan ay naiintindihan mo at napapractice mo, ginagawa mo. Sa pagpipray, ganon, di ba? Kapag tayo po ay nag-share sa iba ng katotohanan about prayer, the best way para ma-share natin yan is if we practice it. Kung tayo po ay, tayo mismo nagpe-pray. Di po ba? If we want to share to other people the goodness, the benefit, the will of God na maging generous, maging mapagbigay, tumutulong, nag-o-offering,
We can best share that truth, that Word of God, if we practice that by ourselves. So parang ang hirap na may magtuturo sa atin na gumitara, kumanta, pero sila ay hindi naman maalam. Di po ba? So parang may hypocrisy po doon. May parang hindi katotohanan. So, in sharing the truth of God, the Word of God, we cannot share what we do not believe. What we can share is those truth, Word of God, that we believe. And most of all, if we practice those truths, God's Word, mas malakas po ang ating pwedeng maging ministeryo ng pagtuturo, pagbabahagi, pag-iibanghelyo, pagso-soul winning, o pag-edify sa ibang tao as we share God's truth. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nagiging kalwalhatian po ang katotohanang ibinabahagi ng mga nagtuturo, nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagsishare ng God's truth o God's word. Palakpakan natin ang mga kapatid nating ginagamit ng Panginoon in this area. Can you please? Yung nagsishare ng Word of God, nagwi-witness, nag-evangelism, nagpi-preach, ay naluluwalhati ang buhay, mga kapatid. Kalugod-lugod. Sabi ng Scripture, how beautiful are the feet of those who bring good news. Yung salita ng Diyos na tinuturo, katotohanan, sinishare sa iba. At yung mga tumatanggap ng salita ng Diyos, as we share it to them, as you teach the Word of God to other people, nag-glorify din po. Amen ba? Nag-glorify din sila. Lalo na kung gladly ay tinatanggap nila yung mensahe, hindi lang pinapakinggan, kundi naunawaan, na isa sa puso at na isa buhay nila. Naluluwalhati din po, hindi lang yung nagbahagi ng salita ng Diyos, ikaw, o yung nakatanggap ng salita ng Diyos. Pero, catch this, the Word of God is also glorified. Nag-glorify din ang salita ng Diyos kapag ito po ay ibinahagi, tinanggap ng mga tao. One good example is sila Apostol Pablo at ang mga mangangaral na kasama po niya. Sa lugar po nila na ito, sa Pisidian, kung saan sila po ay nag-pioneer ng Iglesia ng Panginoon. Sila pong una nag-share ng Word of God. At ang mga taga-Pisidian po ay gladly tinanggap ang salita ng Panginoon. In fact, pinigilan po sila na umalis. Huwag muna kayo umalis, mag-stay muna kayo. Sharean nyo pa kami, bahagi nyo pa sa amin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yan po ang kanilang pagsamo kala Apostol Pablo. So, the fact that they gladly accept and believe the Word of God, so ang salita ng Diyos po ay nag-glorify sa kanilang kalagitnaan. Kaya mga kapatid, ang katotohanan ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay napaka-importante. Pagkain po yan ng kaluluwa, hindi lamang kaligtasan, kundi kalakasan, katatagan. Intake ng bawat believer ni Jesus Christ na palagi pong minimeditate, nilalagay sa isip at puso, and most of all, pinapamuhay. Yan po ang ating pagkaing espiritual, ang katotohanan salita ng Diyos. Na ang bunga, mga kapatid, in God's people, in the lives of God's people, gaya po natin, Iglesia ng Panginoon, is that may hatid ito na unity. Kapag ang salita ng Diyos ay naipipreach, na isi-share, nagiging intake po natin ang God's truth, God's word, it brings unity to God's people. God's people ay nagiging harmonious sa relationship with one another. Nagiging sabik at masaya at gustong-gusto na makasama ang people of God. Nagiging united in love, in words, in deeds. Nagiging mabunga, nagiging productive ang isang mananampalataya na nanginginain ng salita ng Diyos. Binabahagi na ng salita ng Diyos o tumatanggap ng katotohanan ng ating Panginoon. Kaya tayo po, baguhan man tayo sa pananampalataya o matagal na, when we feed on God's truth, on God's word, tayo po ay patuloy at higit pang makakaranas ng paglago. Kung ikaw ay baguhan sa Panginoon, with the Word of God, pwede kang lumago, parang isang halaman na hindi ka lang sisibol,
lalago ka, magiging malago, mamumunga ka. At magiging blessing ka sa iba kasi meron kang bunga. And those people na makikinabang sa iyo, sa iyong paglago, sa iyong fruits, sa iyong bunga, ay nagiging blessed din. Amen? At pwedeng sila din sang araw maging blessing din because of you. Na nanginain ng katotohanan, nagsabuhay ng katotohanan, nagbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Ito po ang dahilan kung bakit napaka-importante ng salita ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya that in the Bible ay tinukoy na mga tupa ng Panginoon. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, tupa ka ng Diyos. Kung ikaw ay believer ni Jesus Christ, kung ikaw ay believer ng katotohanan, kung ikaw ay nagpa-practice ng katotohanan, kung pinapahalagahan mo ang salita ng Panginoon. Kaya sa samahan ng mga literal na tupa, sheeps, flock, kapag ka sila po ay well-fed, di ba? Sila ay masaya. Sila po ay sama-sama pag may pagkain. Pag sila ay nasa parang, nasa damuhan, nasa ilang, maberde, magkakasama po yan. Kumpulan yan. At nanginginain po sila, masaya po sila. Busog sila. Pero kapag ka sila po ay gutom, walang makain, hindi pinapakain ng shepherd nila, nagkakagatan po sila. Nag-aaway po sila. Sila po ay nagiging hindi lang mahina physically, kundi nagiging sakitin. At sila po ay nag-i-stray, nagwa-wander-wander. Humihiwalay sila sa kawan kasi naghahanap sila ng pagkain. Same is true with the church. Same is true in the lives of God's people as a church, as God's fold or flock. Na kapag ka may sharing of God's Word, may preaching of God's Word, at pag ang mga mananampalatay nanginginain ng katotohanan ng salita ng Diyos, busog, most likely siya hindi lang productive, kundi nakikipag-unite, masaya siyang kasama ang mananampalataya. Sunday after Sunday, nasa gawain ng Panginoon, gumagawa at nagiging kaluguran ng ating Panginoon. At ang salita ng Diyos ay may malaking influence sa kanya at kapangyarihang ginagawa. Sa kanyang puso, isip, buhay, even sa kanyang decision making, ang salita ng Diyos ay nagiging hindi lang pagkain, kundi gabay, kaunawaan, karunungan, kapangyarihan, kaluwalhatian ng isang tupa o mananampalataya ng ating Panginoon. At doon nag-glorify ang Panginoon. Doon naluluwalhati ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kapag ka ang salita ng Diyos ay powerfully nakakakilos sa puso at buhay ng tupa mananampalataya ng Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, we must allow the Word of God to work. Mag-penetrate, mag-influence sa atin, maging pagkain natin, maging kalakasan natin. So yan po yung una na dapat nating gawin as we share God's truth, God's Word, sa ating kalagitnaan at sa buhay po ng iba. Number 2, things that we need to do as we share God's truth or God's Word is that to pray for deliverance. As we share God's truth or God's Word, we must pray for our deliverance. For the deliverance of those people that share the Word of God. Kasi dito po ay humingi ng prayer po sila Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ito po ang sabi nila sa kanila. And pray that we may be delivered from wicked and evil men, for not everyone has faith. But the Lord is faithful and He will strengthen and protect you from the evil one. So dito po ay makikita natin na si Apostol Pablo, kasama sila Timoteo, yung po mga lingkod ng Panginoon sa Rome, sa Jerusalem, ay humingi po ng intercessory prayer request. Kanino? Sa mga taga-Thessalonica. Na sila ay ma-deliver sa mga masasamang tao. Because, alam niyo po, palagi, hindi po mawawalan talaga ng nag-o-oppose sa salita ng Diyos. Hanggat ang salita ng Diyos ay nandyan, ipinapangaral, yan po ay possibly i-oppose ni Satan ng mga
ng kanyang evil spirits and even people na gagamitin niya para ang salita ng Diyos ay mahadlangan na maipangaral, makarating sa iba't ibang mga tao o maunawaan ng mga tao. Kasi ang tao pag nakapakinig ng salita ng Diyos, magiging born again, magiging believer ng Panginoon. Pwedeng mabago ang kanyang buhay. Kaya yan ay ino-oppose ng dyablo sa pamamagitan ng paggamit sa mga masasama, sa mga unbelieving people, sa mga wicked people, mga bad people. Siguro sa mga kasama ko na matagal na nag-share ng Word of God, hindi tayo mawawalan ng kwento sa mga taong ginamit ng kaaway para ang salita ng Diyos ay ma-hamper, ma-obstruct, hindi maipahayag. Pero hindi naman po nagtatagumpay. Palagi ang ganito pong opposition from other people. Dahil ang salita po ng Diyos ay may power. Ito po'y malaya, ito po'y alive, ito po'y active, ito po ay powerful na parang humahayo at tumatakbo kung saan-saang panig ng mundo. And the Spirit of God used His people, the believer, the church, ikaw, ako, ang nais ng Diyos na gamitin ng Diyos para ma-share ng rapidly, ng malawakan, malakasan ang katotohanan at salita ng ating Panginoon. Lalo na ang mga mananampalataya ni Kristo na dedicated. Sabi mo sa katabi mo, dedicated ka ba? Devoted ka ba? Well, kagaya mo, kagaya natin, tayo, ang mga ginagamit ng Espiritu ng Diyos para maipangaral ng malakasan, malawakan, rapidly, mabilisan ng salita ng Diyos. Pero as I've said here, mga kapatid, laging may opposition. Hindi mawawala yan. Wag na tayo masusurprise kapag mayroong umirap, mayroong humadlang para maipahayag, maituro ang katotohanan salita ng Diyos. Because there are lots of people around us na hindi po natin kagaya ang kaisipan o espiritu. In fact, lots of people believe that they are the true ones at tayo po ay false Christians at tayo demonic na tayo ay hindi sa Panginoon, mga kapatid. And nakaka-shock na malaman, if I may remind you, mga kapatid, na si Satan hindi lang gumagamit ng masasamang tao. He can use even the people of God. As I've said here, Satan uses wicked people and even Christians. Sabi mo sa katabi mo, kaya ingat ka. Bakit? Kasi minsan, sa buhay ni Apostol Pedro, di po ba, nung ipahayag ni Jesus Christ sa kanila na malapit na siyang dakpin, malapit na siyang usigin at ipako sa krus o patayin, ano po ang sabi ni Pedro? Lord, hindi dapat mangyari sa iyo yan. Hindi mo yan dapat maranasan. Di po ba? Pero ang kapahayagan ng Panginoon sa kanila, kailangang magbata ng hirap, ng pasakit, kailangang mamatay ng lingkod ng Diyos, ni Kristo, sa krus ng Kalbaryo, sa ikatutubos, kabayaran ng kasalanan ng mga pinili ng Panginoon, ng mga mananampalataya. Pero itong si Pedro, sabi niya kay Jesus Christ, never, hindi dapat mangyari sa yan. May pagtutol siya, may paghadlang siya. Anong sagot ni Lord kay Pedro? Get behind me, Satan. Sa other translations po, ang ginamit ay, get behind me, adversary. Adversary po ang ginamit, or enemy, hindi po Satan. Pero yan po ay ini-interpret ng maraming scholars na itong si Apostol Pedro, lingkod ng Panginoon, alagad ng Panginoon, believer in Jesus, pero ginamit ni Satan, na-impluensyahan ni Satan, na-deceive ni Satan. Telling the Lord, hindi ka dapat mamatay sa krus. Hindi ka dapat magsakripisyo. Yun po ay isang patunay, mga kapatid, na Satan does not use wicked, unbelieving people, kundi man din ay Kristiyano. Kaya nga, kapag tayo po ay may ganyan pong nakita, Kristiyanong parang ginagamit ng dyablo, ng kaaway, ipag-pray po natin.
maging accountable po tayo sa Kanya. Tulungan natin, abutin natin. Huwag nating isumpa, huwag nating kasuklaman ang mga kapatiran, taga sa atin man o hindi, ay atin pong ipag-pray, abutin, i-reach out, pag malasakitan, i-counsel, at huwag pong kasuklaman dahil hindi po yan ginawa ng ating Panginoon. Mahal ng Diyos ang makasalanan. What God hates is the sin of the sinner. Sabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kahit tayo nagkakasala, nagkukulang, kahit tayo nagiging at times rebellious sa ating Panginoon, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. We are so special to God. Ang ayaw lang talaga ng Diyos, ang hate lang talaga ng Diyos, yung kasalanang ating ginagawa na ipapamuhay. So never ever think na tayo po ay hate ng Diyos. Lalo na pag tayo nagkasala na para bang tayo po ay ibubulid na ng Diyos sa impyerno. Whereas tayo po ay nanampalataya naman talaga sa Kanya bilang Pangitagapagligtas natin. So, tayo, mga kapatid, ay dapat na maging mapanalanginin as we share God's truth. Not just believing it and applying it, but in sharing it. Na tayo po ma-deliver. Ma-deliver yung atin pong mga kapatid na nangangaral ng salita ng Diyos, nag-evangelize, nag-witness, nag-share, nag-train, may finifeed na mga tao ng God's truth o ng God's word. Because may threat. Meron pong pwedeng mangyaring opposition o kaya ay mga untowards na incident coming even to the people of God. Pwedeng sa gobyerno, pwedeng sa barangay, pwedeng sa pamilya manggaling yung opposition, pwedeng sa asawa, anak, sa kaibigan, pwedeng sa mismong otoridad manggaling ang opposition sa salita ng Diyos sa gawain po ng Panginoon. So yan po yung pangalawa na dapat po nating gawin kapag tayo po ay naniniwala na dapat tayo na maging tagapagbahagi din ng salita ng ating Panginoon. Ang pangatlo po that we need to do as we share God's truth o God's word is that to persist in the truth of God. Magpatuloy po tayo saan? Sa pag-a-apply, paniniwala, pagbabahagi ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Kasi sabi po doon sa verse 4, we have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do the things we command. Yan po yung ating mababasa dyan sa verse 4. When I said, we must persist in the truth, yan po yung ating dapat gawin. Nakuha ko po yung word na yan, dyan po sa word na continue, sa verse 4. Kasi sabi po ni Apostol Pablo, sa mga taga-Thessalonica, kami ay may confidence sa Panginoon na ang ginagawa nyo at ang patuloy nyong ginagawa ay yung mga iniutos namin sa inyo, itinuro namin sa inyo. The word command ay tumutukoy po sa truth of God, sa God's word, sa principles ng Panginoon na nilay down po nila sa mga taga-Thessalonica. So dito ay makikita po natin mga kapatid na dapat alam natin as people of God, alam natin dapat nating gawin, and that is to persist, to continue in God's truth or in God's word. Sabi sa katabi mo, magpatuloy ka sa katotohanan. Maging sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, catch this. It is not enough that the pastor alone or including the church officers or leaders alone does the witnessing, the preaching, the teaching, yung mag-share ng salita ng Diyos. Each Christian must be a part of this vital ministry. Catch this. Kahit new believer ka lang, meron kang natanggap na unawaan na salita ng Diyos, katotohanan, accountable ka dyan na i-share sa iba.
I-share mo sa magulang mo, sa kaibigan mo, sa kaklase mo, sa kasama mo sa trabaho, sa kapitbahay mo, kanino man. You are obligated, responsible na mag-share. Because in God's Word, in the Bible, lahat ng nakakilala kay Kristo ay may kakayanan. May atas mula sa Diyos na i-share ang kanyang mga narinig sa Panginoon, pagkakakilanlan sa Panginoon, kung sino siya sa buhay mo, yan ay dapat maibahagi sa iba. So each Christian ay dapat maging bahagi ng napaka-importanting ministeryo na to, ang pag-share ng Word of God. Pag-forward ng God's Word, kung hindi man tayo makapag-share, mag-akay tayo ng kaluluwa palapit sa Panginoon. Dali natin sa gawain ng Panginoon kung saan may pangangaral ng salita ng Diyos. Every believer that has Christ is a missionary. Lahat ng puso o buhay o kaluluwa na may Kristo, meaning nananampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, siya ay misyonero ng Panginoon. Sabi sa katabi mo, missionary ka. Whether you feel it or not, whether you believe it or not, you are a missionary. Accountable ka dahil believer ka ni Jesus Christ na ang parent mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, ang ibang tao, makakilala rin kay Kristo sa pamamagitan mo. Mai-share mo ang isang Panginoon, nagkatawang tao, nag-alay ng buhay sa krus para bayaran ang kasalanan ng tao. So each Christian must be a part of that vital ministry. Hindi po totoo yung dapat yung mga generals lang, pastor lang, bishop lang, leaders lang, mga diakono lang ang dapat na mag-share ng salita ng Diyos. Ikaw din ay messenger, representative, ambassador ng ating Panginoon. In the Bible, di po ba, may isang demon-possessed na tao, wala talaga makasubdue sa kanya, wala talagang makapag-bind sa kanya. Napaka-dangerous, iniiwasan ng tao. Hindi nila kaya. Pero nung ma-encounter niya si Lord, pinagaling siya ng Panginoon, layas yung evil spirit, nagbalik sa dating katinuan yung demon-possessed na tao na yan, na napaka-dangerous. At ang sabi nung demon-possessed man, Lord, sasama na po ako sa inyo, saan man kayo magpunta. Maglilingkod po ako sa inyo, magpapagamit ako sa inyo. So, saan kayo pupunta, sasama na po ako. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, no. Go back to your own country, to your homes, to your family, and tell them what God has done in your life. Newly converted. A former demon-possessed. Ikaw ba dating demon-possessed? Hindi ba? Pastor, 3 months old believer pa lang ako ni Jesus Christ. Babes in Christ po ako. Pero, hindi ka iba sa mga tao in the scripture, sa marami na tinawag ng Diyos, niligtas ng Diyos, na sinabihan niyang ikaw ay representative ng Panginoon, dala mo ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga, ang tawag na sa'yo nung makakilala kay Lord ay Christian ka na. Dala mo ng pangalan ni Christ. Amen? Ikaw ay representative na ng Panginoon. Spokesperson ka na ng Panginoon. In other words, para kang congressman eh. Di ba? In the Bible, ang ginamit na title ng mga nanampalataya kay Kristo ay representative. Synonym po yan ng congressman. Sabi mo sa katabi mo, congressman, congresswoman. Di ba? Napakaganda po ng ating kalalagayan before God. Nung tayo manampalataya, naging believer ni Jesus Christ, hindi po tayo naging parang basta-basta. Naging tayo po ay mga napaka-blessed na tao. Kasi naging anak tayo ng Diyos. Dati, hindi ka anak ng Diyos. Anak ka ng demonyo. Pero nung makilala mo si Kristo, ilagak mo pananampalataya mo sa Kanya bilang Panginoon mo, tagapagligtas mo. According to John 1:12, sabi po doon, to all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God.
Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka lang anak ng senador, ha? Hindi ka lang anak ng congressman o ng mayor. Siguro, kung anak ka ng kapitan, proud na proud ka na eh. Lalo na siguro kung anak ka ng mayor, ng congressman, ng senador. Di ba? Tingin mo talaga, big time tong taong to kasi anak to ng anak ni mayor to eh. Anak to ng governor eh. Lalo na kung anak ng presidente. Grabe. Yun ngang, yung sino ba yung player, ang Showtime, anak ni Duterte. Proud na proud eh. Kaya ang lakas maglaro eh. Diba? Talagang, diba? Proud na proud. How much more kung anak ka ng presidente? Pero hindi ka anak lang ng presidente. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng kataas-taasang Diyos, lumalang sa langit at lupa. Mahimalang Diyos. Pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay, meron ka at kailangan mo, Father mo. Anak ka ng Diyos. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, napakapalad mo. Sorry ha, nasadya ko. Kasi ganyan mga Kristiyano, dahil pinagpala, di ba, nagiging malusog, di ba? Hindi nagiging malnourished, hindi nagiging patpatin. Amen? Kundi nagiging healthy. Mga kapatid, bakit ko po nasabi that each Christian, bago ka man o hindi, ay vital part ng ministry na to, pag-share ng Word of God, ng God's truth. Kasi sa verse 4, may word po doon na command, di ba? Ayan, binasa natin. Pansinin po sa verse 4. Sabi ni Apostol Pablo, confident kami sa Panginoon na ginagawa niyo at pinagpapatuloy yung gawin, yung inutos namin, yung utos na ibinigay namin sa iyo. Ang tinutukoy pong command ay salita ng Diyos. At ang tumanggap po ng utos, God's truth, God's word, ay hindi lang po sila Apostol Pablo at ang mga disciples ng Panginoon o mga church leaders during their time, in our time, ay hindi lang mga pastors, kundi lahat, mga kapatid. Because sa verse 4, the word command in verse 4 means a military order passed down from a superior officer. Yan po ang ibig sabihin ng word na command sa verse 4. Command na hindi lang binigay sa mga apostol, kundi sa lahat. Galing yung command na yan sa isang mataas na authority, and that is God. Tumanggap sila Apostol Pablo ng commands, truth, God's word from the Lord at binahagi po nila sa mga mananampalataya. At nakapaloob po dun sa command na yon yung pag-share ng truth, ng Word of God, pag-evangelize, pag-witness kay Kristo. Kaya that includes every Christian. That includes you. Kaya mga kapatid, importante na parang sa isang kasundaluhan o army, tayo po ay alam natin yung ating role, na tayo ay sundalo rin ng Panginoon. Lahat tayo sundalo ng ating Panginoon. Di ba? Para manalo tayo sa laban, ang mga army, para manalo sa battle, sa war, sa digmaan, kailangan, di ba? Sila ay obedient sa kanilang commander-in-chief, susundin nila yung order, dapat meron silang disiplina, dapat sila ay trained, di po ba? Sila ay dapat na obedient. Can you imagine an army na walang disiplina, hindi sumusunod sa utos, sa order, sa kapitan, sa general, sa commander-in-chief? Do you think mananalo yung ganong sundalo? O ganong batalyon? O ganong kasundaluhan? Hindi po mananalo. Hindi mananalo. Kaya nga sa iglesia ng Panginoon, mga kapatid, it's the same. Sa ating pong kalagitnaan, we cannot win against our enemy, Satan, sin. We cannot please our commander-in-chief, and that is the Lord, kung tayo po hindi susunod sa utos ng ating Panginoon. Kung tayo po ay magkakanya-kanya, kung tayo po ay magiging disobedient sa commandments of God, kung tayo po ay mawawalan ng discipline, kung tayo po ay hindi mag-a-abide sa order
ng ating Commander-in-Chief, our Lord, sa atin pong kalagitnaan bilang simbahan ng Panginoon. There will never be not just unity, but victories. Yan po ang nakakalungkot na resulta. Kaya nga po, just like in the army, kung ang isang sundalo, mag-a-attend lang ng training o drill, kapag gusto niya, mahihirapan po siya na manalo o magamit sa battle. Most likely, tatamaan siya. Magiging fatality siya. Sa church, ganun din po. Kung tayo, pasaw-saw-saw lang, diba? Atin ng isang beses, 3 beses mawawala. Tapos, pag nandito, late pa. Tapos, walang pagpapahalaga sa God's truth, sa God's word. Alam nyo, sa gawain ng Panginoon, may mga Christians na iba-iba ang motivation. Ang iba, kaya nagsisima, dahil lang kay nanay, kay tatay. Ang iba siguro, baka mas gusto yung program, yung mga ano lang, mga presentation, kantahan. Okay naman yun. Kalakip yun para lumago tayo. Pero ibang-iba na ang ating motivation ay truth of God, salita ng Diyos, when we come to church. When we gather in this place, ang salita ng Diyos, ang commands ng Panginoon, pinaka-importante at focus natin. Dahil dyan tayo makakatanggap ng instructions. At kung susundin natin, we can win life's battle. Amen? We can please God. God can use us. We can be productive na servants ng ating Panginoon. Nowadays, napalitan na po ng mga iba't ibang programa ang preaching o teaching ng Word of God. Mga pakulo na, gimmick ang marami. Mga iba't ibang mga plans, programs, at nare-replace na yung essence, significance ng God's truth, ng God's Word. Nowadays, pagka lumampas ka ng 45 minutes, marami na po nagagalit. Ayaw po nila ng mahabang teaching, preaching, sharing ng God's truth, ng God's Word. Pero pagka sa kantahan, sa tugtugan, sa mga iba't ibang programa, sa mga testimonies, kinig na kinig, sa mga iba't ibang mga gawain, activities, focus na focus, gustong-gusto. Lalo na sa mga extracurricular na activity, gaya ng paggagadget, panunod ng TV, kahit 3 oras, 2 oras, walang problema. Pero sa preaching of God's Word, pakikinig, focus, pagbibigay na importance sa God's Word, kayo na lang dyan. Baliwala. So mali na mindset, maling pananaw, pagdating sa God's truth o sa God's Word. In the church, mga kapatid, kaya importante ang palaging pagdalo, pakikinig, focus sa Word of God, and most of all, pagsunod sa God's truth and God's Word. Dahil dyan tayo magiging pleasing sa Panginoon, makakabigay ng kaluwalhatian sa Diyos, dyan po tayo makakatanggap ng iba't iba po mga instructions ng Panginoon, applicable at mabuti, katanggap-tanggap, kasiyasiya sa ating Panginoon at sa ating pong kapwa at buhay. So a soldiers obeys out of loyalty and fear, basically. Di po ba? Ang ilang pang mga sundalo o PNP personnel, army, kaya nagsundalo, livelihood yan eh. Anak buhay o para kumita. Yung iba, kaya nagsundalo siguro, nagpulis, para may authority, may power, may influence. Di ba? Ang iba naman ay talagang call of duty talaga. Medyo gustong makapagserbisyo. Yan po, no? At nung nasa duty na as army, may loyalty sa kanyang kapitan, hepe, commander-in-chief. At may takot siya sa kanyang mga superior, kaya siya sumusunod, naglilingkod. Pero sa atin na mga mananampalataya, soldiers din ng Panginoon, iba ang ating motivation.
Iba dapat ang ating motivation. Ano? Dapat ang motivation natin is that because God loved us. Dahil minahal ako ng Diyos, niligtas ako ng Diyos sa krus, binayaran niya ang aking kasalanan. Ako ay ginawa niyang anak, kaya tayo naglilingkod, kaya tayo sumusunod, kaya tayo nagbibigay ng focus sa God's truth o God's word, especially sumusunod sa commands ng ating Panginoon. And most of all, tayo po ay expectant na isang araw talagang babalik ang Panginoon at ayaw nating datnan niya tayo na iba ang ginagawa, mali ang ginagawa, pansarili ang ginagawa, at hindi ang ginagawa ay ayon sa kanyang kalooban at para sa kanyang kapurihan. Just like praying, just like sharing God's truth and God's word. Yan ang ating motivation. Alam niyo po ba yung sundalo, literal na sundalo o pulis, mga kapatid? Bihira po yung, siguro meron naman, pero I suspect baka konti o bihira lang yung mga pulis o sundalong iniibig nila ang kanilang kapitan o yung general nila o yung commander-in-chief nila. They are there because of trabaho, income, responsibilidad, calling maybe, loyalty o takot. Pero can you imagine kapag kang isang pulis o sundalo, love na love niya ang kanyang immediate superior? I believe so. Hindi lang siya makikipaglaban sa kriminal, sa masama, sa mga lumalabag sa batas, kundi kaya niyang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang hepe. Kung love niya, kung love mo, di ba? Ang amo mo, kung love mo ang kapitan mo, kung love mo ang kapwa mo. Kasi si Lord ganun po Dahil inibig ng Diyos ang makasalanan ng tao, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay ni Kristo ang kanyang banal na dugo at buhay sa krus ng Kalbaryo. Iniwan niya ang langit. Nagsakripisyo po siya because of love. Kaya kung ikaw may pag-ibig sa iyong magulang, kapatid, anak, asawa, kung sino man yan, siguro pwede mo ring gawin to. Kaya mong gawin to. Ibibigay mo buhay mo. For the one you love. Amen? Siguro hindi mo lang bibigyan ng rosas. Hindi mo lang reregaluhan ng valuable na gift. Baka sinasabi mo pa nga tataya ko buhay ko sa iyo. And there are people talaga because of love, kaya nila talagang itaya, ibigay ang kanilang buhay. Sa Panginoon pa kaya na nagligtas sa atin, nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. And why is it that the church cannot commit themselves to the Lord? To be dedicated, to be devoted, and to give their lives to God. Because first and foremost, God loved them. God loves you and me. So napakagandang motivation po nito. Jesus said in John 14:15, "If you love me, you will keep my commandments." Love ba natin si Lord? Kung talagang mahal natin si Lord, kinikilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, Creator natin, source na lahat ng meron tayong Panginoon, susundin natin ang kanyang utos. We are mandated for that. We can prove our love sa Panginoon kung tayo ay sumusunod. Di po ba? Mga magulang natin, kung talagang mahal na, susundin natin sila. Jowa mo, kung mahal mo, susundin mo kung ano gusto niya. Pag sinabi niya, pag nagkita tayo, be on time, Huwag mo kong paghihintayin. Mukha akong engot dito, sabi ng jowa mo. Diba? Di bali na yun, tao lang. Pero si Lord, huwag mong paghihintayin. Kung kumakatok ang Diyos sa puso mo, amen, may pinagagawa ang Diyos sa'yo, huwag mo na ipagpaliban. Gawin mo na agad. Kasi mga kapatid, just like an army, a soldier, pagka naging disobedient ang army o soldier, may kalalagyan siya. Sa loob ng kasundaluhan, mga kapatid, meron silang sariling korte. Kaya ang sundalong nag-disobey, naging pasaway, naging corrupt, naging walang kwenta na pulis o sundalo,
Nako, court martial yan. Kaya nilang ipakulong, tanggalin. Meron silang jury inside. Ganyan po sa militar. Kaya hindi lang may nakukulong, natatanggal sa serbisyo. Nako, court martial pag lumabag. Sa Panginoon, sa church, ganyan din po. Kapag ka ang mga anak ng Diyos, believer ni Christ, ay naging disobedient, mako-court martial ka. Huwag na sana nating hintayin yon. Kaya kung merong pinagagawang Diyos sa atin, mga kapatid, gawin na po natin. May inuutos ang Diyos, sundin na po natin. Kasi baka hindi lang tapik, hindi lang court martial, hindi ka lang ipapatawag, kundi baka mapalo tayo. Yung iba nga, hambalos pa ang inabot na, hindi na palo talaga. Mga Kristiyanong, hindi lang po, baldado na, inactive na, wala na, kundi namatay na. Bakit? Naging disobedient na sundalo ng atin pong Panginoon. Our Savior loved us. At namatay pa nga siya para sa atin. Kaya marapat lang na sundin natin at luwalhatiin ang atin pong Panginoon. So, in my conclusion and proposition on this topic, God's truth, share it, pray for it. Lahat tayo dapat na nag-i-involve dito sa pag-share ng truth of God, ng salita ng Diyos, pangalan ni Kristo, kalooban ni Kristo. I propose that as God's soldiers, we must be sharing the Word of God, the truth of God. Bakit? For He will one day return and ask for an accounting. Sundalo tayo ng Panginoon, mga anak po tayo, mga lingkod tayo ng Panginoon, servants po tayo ng Panginoon, because we are believers of the Lord. Kaya tayo po, isa sa commandments ng ating Commander-in-Chief is to share our faith, to share the Word of God, to share the truth, to share Christ. Sa capacity meron tayo, sa availability na meron tayo, sa kung ano ang nalaman natin, natutunan natin, naunawaan natin about God, about His Word. Share natin. Amen? Bakit kailangan nating sumunod sa kaloobang ito ng Panginoon? Kasi babalik siya, sooner or later, ang ating Panginoon. At pagbalik niya, accounting time. Magsusulit po tayong lahat. Tatanungin tayo ng Diyos kung sinunod ba natin ang kanyang kalooban. Nag-reach out ba tayo ng iba? Nag-invite ba tayo? Nag-evangelize ba tayo? Nag-witness ba tayo? Lumakad ba tayo sa kanyang pamantayan? Niluwalhati ba natin ang kanyang salita at ang kanyang pangalan? At papananagutin po tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga ginawa, sinabi, inisip, pinlano sa ating mga buhay. Tayo po'y tumayo. Huwag nating kalimutan na ang Diyos lumikha sa atin ay may dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Siya lang yung katangi-tangi na lubos na nagmamahal sa atin. Maraming tao nasa ating tabi ngayon, however good they are, gaano man nila tayo kamahal, pinapahalagahan. Isang araw, magkakahiwalay, mawawala rin. Lahat ng bagay sa mundong ito, temporary. Temporary lahat. Ang bagay sa mundong ito, tao, profession mo, trabaho mo, negosyo mo, accomplishment mo, lahat ng yan ay temporal. Iiwanan, hindi madadala. Isa sa mananatili lang ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. That God loves us so much. May Diyos na nagmamahal sa atin. At it's but just fair, reciprocal, na gantihin natin ang ating Panginoon. Lumikha sa atin, nag-enlighten sa atin, bawat araw nagsusupply na ating pangailangan, nagpapagaling sa atin. Nagbigay sa atin ng unawa, talino, ng comfort, ng convenience. Ang Diyos na hindi nagbabago sa atin. Magkamali man tayo, magkasala,
lagi pong available ang kanyang unawa, kapatawaran, pasensya, ang kanyang pagpapatawad. Bagamat tayo po, from time to time, nakakalimot sa kanya, sumusuway sa kanyang kalooban. We must remember, God will always loves us. God will never change, happen what may. Tayo nagbabago, pero ang Diyos natin kailanman hindi magbabago. Kaya, we must live with God. We must be obedient to His commands and will. We must share His love. Ibinigay niya sa atin, maipadama din natin sa iba. By obeying His commands and will. Ang i-share natin si Kristo, i-share natin ang kanyang katotohanan, i-share natin ang kanyang salita for His glory. Let's sing this song for the Lord. And may God bless us. Ang siyang